always dreamed, starting out. Written for us inside our Let us all welcome our beautiful bride, Mrs. Claudine Marasigan Carpio. Salamat sa Diyos sa araw na ito dahil ito yung the best na regalo natanggap ko ngayon. So, nakita ko sa harap ng Diyos at sa pusong magpapasalamat higit sa lahat ng mga ako na mamahalin ka sa lahat ng araw. Masaya man o may drama. Sa kalusugan, kapag sumasakit ang ulo mo, kahit pa magka-request tayong dalawa, ako pa rin ang unang tagahanga. Pangako ko sa tulong ni Lord na ikaw lang ang piliin ko sa araw-araw. Ipagdarasal kita at aalagaan ang puso mo habang buhay. At kahit malimutan mo minsan, kung saan mo nilagay ang susi ng motor, ako ang susi na magpapaalala na lagi sa iyo simula mo. Alam ko ang araw na ito ay isa sa pinakamasayang araw ng ating buhay. Sa loob ng 15 taong pagkakaibigan, sino mag-aakala na tayo pala ang kahalagahan sa atin? Hindi man tayo tumaan sa mansari o sa tradisyonal na ligawan, pero araw-araw kitang kasama sa panalangin, sa paghahanap ng gabay at sa paghihintay sa plano ng Diyos para sa atin. At ngayon, narito tayo, patunay na ang Diyos ay laging tumutugon sa ating panalangin. Hindi tayo nagmadali, hindi natin pinilit, kundi hinayaan natin ang Lord ang sumulat ng ating kwento. At tunay nga may perfect timing si Lord. Salamat sa iyo. Salamat sa walang sawang pagpapaalala na unahin ang Lord sa lahat ng bagay. Salamat sa bawat araw na sabay tayong lumuluhad sa panalangin, sa bawat hakbang natin papalapit kay Kristo. Salamat
Dahil sa bawat tagumpay ko, nandyan ka upang makigalak. At sa mga panahong parang hindi umaayon sa akin ang mundo, ikaw ang unang nandyan upang palakasin ako. Kaya ngayon, sa harap ng Diyos at lahat ng taong mahal natin, ipinapangako kong mamahalin kita ng buong puso. Hindi lang sa masasayang araw, kundi lalo na sa mga hihirap na panahon. Kasama pa rin kita mananalangin, susuportahan ang mga pangarap mo, at magiging katuwang mo sa lahat ng ating tatahanan. Ikaw ang best friend ko, ang answered prayer ko, at ang pinakamagandang kwento na sinulat ni Lord para sa akin. Masaya ako, merong ikaw sa buhay ko, at pinagpala ako dahil ikaw ang pinili ng Diyos na mag-alaga ng puso ko. Sunshine, you're mine. Best times, you're mine. Lonely, and I choose you. In a hundred lifetimes, I choose you. In a hundred worlds, I find you. Claudine, ay binigay ko sa iyo bilang tanda ng aking dalisay na pangako at ng ating sumpaan na pagmahalan hanggang punin tayo ng Diyos na mapagmahal. Ito ay tanda na ikaw ay aking pinapakasalan sa kung sino ka, ang iyong kahinaan at kagandahan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito, Josue, ay binibigay ko sa iyo bilang tanda ng aking dalisay na pangako at ng ating sumpaan na magmamahalan hanggang kunin tayo ng Diyos na mapagmahal. Ito ay tanda na ikaw ay aking pinagpakasalan sa kung sino ka, ang iyong kahinaan at kagandahan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Claudine, tanggapin mo ang pagpapalang ito mula sa Panginoon bilang larawan ng ating pagpapagal at paghihirap. Ingatan mo sa isip mo at aking ipinapangako sa tulong ng Diyos na ito'y buong puso kong bibigay sa iyo bilang pagkatuluyan ng ating nabubuhay Panginoon. Josue, tinatanggap ko ang mga pagpapalang mula sa Panginoon at ibinibigay mo aking pinapangako sa biyaya ng Diyos na ito'y isa sa isip ko at iingatan upang maging mabuti tayong katiwala. Pagkapin ninyo ang kaloob nito bilang matibay at matatag na pundasyon ng inyong pagsasama. Naway ito'y maging ilaw sa inyong kahanan, bukal ng malakasan at pag-asa, gabay sa buhay at sandigan ng inyong pagmamahalan. Mahalin ninyo ang salita ng Diyos at pagmamahal sa salita ng Diyos at pagmamahal sa Diyos. Tanggapin ninyo ang sandigan ng inyong pananampalataya. Ang belo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbubuo ng isang pamilya. Inilalarawan din ito ang bukal sa loob na pagpapasakop ni Claudine sa kanyang asawang si Josue, sapagkat siya na ang ulod ng inyong bubuuing pamilya. Si Josue na tagapagtanggol at mag-iingat kay Claudine na kanyang asawa. Ang puti ay naglalarawan ng kalinisan at integridad na dapat nakakaloob sa pagsasama ninyong dalawa. Ang kordon ay naghahayag ng walang katapusang pag-iibigan at matibay na kordon na mabibigis ng bawat isa. Ang kordon ay sagisag ng isang relasyong walang patig tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatig. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan magpakailan pa man bilang mag-asawa. Kaya lamang sa isa't isa.
tanging kamatayan lamang ang makapaghiwalay sa inyong dalawa. May panahon sa buhay mo, Jose, na tila madilim na bahagi kung saan namamarap ka sa challenges ng buwan. Maaaring ito'y nangangailangan ng pagtitiis, pagtitiyaga at katatagan, na kaya'y mga pangyayaring magdulot sa iyo ng stress at pagluha. Today, ikaw ang magiging strength na gagamitin ng Diyos para kay Josue. Ang iyong encouragement ay magdudulot sa kanya ng panibagong sigla upang harapin ang realidad ng buhay. Pag dumating ang oras na namatay na ang ilaw ng iyong buhay, nawalan ka na ng pag-asa at bumagsak. Alalahanin kong ako'y narito pa at handang damayan ka. Halika, muli kong sisindihan ang ilaw ng iyong buhay upang magkaroon ka ng sariwang pag-asa. Ganoon din naman ikaw, Claudine, hindi ka exempted sa iba't ng challenges ng buhay ng pamilya. Maaaring dumating sa puso mo na isipin sa buhay. Josue, malaking comfort ang tapik mo at yakap sa mahihirap na sandali ng kanyang buhay. Muling makikita niya ang kulay at ganda ng inyong pagsasama dahil ipinapahayag mo ang conditional love para sa kanya. Ikaw ang uunawa at iintindi sa kanyang mga weaknesses. Ito'y magdadala sa kanya sa tibay ng loob na harapin ang buhay kasama ng Diyos. Pag dumating ang oras na namatay ang ilaw ng iyong buhay, nawalan ka ng pag-asa at bumagsak, alalahanin mo na narito ka at pakahandang damayan ka. Halika at muli mong sisindihan ang ilaw ng iyong buhay upang magkaroon ng sariwang pag-asa. May panahon sabay kayong panghihinaan ng loob at parang gusto na ninyong subuko para magpatuloy. Masasabi niyo, pagod na ako, huwag iaalis ang trust at laging koneksyon sa Diyos. Alam niya, ang bawat pangyayari sa buhay niyo, wala namang pangyayari sa buhay niyo na hindi dumaan sa kapahintulutan ni Yahweh. Siya ang magbibigay ng lakas tatag sa inyo. Dahil hindi siya marunong sumira sa pangako, hindi niya kayong iiwan, hindi pababayaan.